dito po sa ating ugnayan kay Engineer Mariza B. Grande. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, DJ Chacha. Oo, good morning po. Si Maricel Halili po at si DJ Chacha po ngayong umaga, Good morning, ma'am. Engineer. Good morning po. Thank you for being on the show po, Engineer. Dito nga po sa ulat ng NBI na meron pa daw pong ibang mga LGUs or lokal na pamahalaan dyan sa Davao Region. Ang sangkot daw po sa pagbibigay ng peking birth certificate sa mga Chinese nationals. May information po ba ang PSA kung saan exactly mga lugar po ito? Well, sa ngayon po ay wala kaming detalye tungkol sa kasi merong investigation na ginagawa yung PSA internally at nagko-coordinate naman po tayo sa NBI. Pero no specific po na LGU kasi ongoing pa po ngayon yung aming pong random audit naman sa lahat ng mga local civil registers na meron po tayong suspected or reported na fraudulent na document po. Okay. Pero ito pong mga empleyado daw ng local civil registrar na sangkot po dito sa pagbibigay ng peking birth certificates, may information po ba tayo doon? Based po dun sa pinandak namin na mga investigation through our fraud management division, meron na po kaming 4 na established na may mga involved na gumagawa ng mga birth certificate. Ito po yung una, yung meron po kaming coordination sa PNP kung saan meron tayong mga ni-raid na individual na pa-facilitate ng fake na birth certificate sa Recto Manila. So, kasama po ng PNP, nakapag-file na po yan ng case against dito sa mga individual na to. Opo. For falsifying the public document. Doon naman po sa Santa Cruz, Davao del Sur, ay kasama din po tayo sa nakipag-cooperate para sa mga dokumento na kailangan sa pag-file ng case at nagko-coordinate po tayo sa NBI. Meron pa pong isa sa bandang Ilocos po na kung saan yung ating pong mayor naman nakapag-file ng administrative case doon sa isang staff na nag-facilitate nga po ng delayed registration ng birth ng foreign nationals. Oo. So ito mga naka-growing na po na cases po. So aside po dito sa 4 na empleyado ng Santa Cruz Municipal Civil Registrar na binabanggit nyo po na nasampahan na ng kaso, may iba pang mga individual na tinitignan pa rin po ngayon ang NBI sa pakikipagtulungan po sa inyong ahensya? Yes po. May sarili din po kasi kaming kinakandak na investigation at lahat po ng results ng amin pong investigation ay sinasubmitin natin ito sa NBI at doon po sa kanila mga mayors nito mga local civil registry office na to. Opo. So going po at sa ngayon kasama yung Santa Cruz Davao, meron na po kaming mga in-endorse sa OSC for the filing of cancellation para sa registration ng mga fraudulent birth certificates po na ito. How many fraudulent birth certificates ang i-file nyo po sa OSG for cancellation? In-endorse na natin sila a total of 1,465 po. 1,465 po, ma'am. Yes po. Pag ganun po, mas mabilis, ano? Medyo tedious yung process po kasi kailangan dadaan po siya sa korte Yun na para nga, po. So hindi rin ganun kaagad na even if it's confirmed na talagang fake po itong mga ito dahil dadaan pa po sa korte, hindi ganun kabilis yung cancellation ng mga birth certificates? Tama po. Pero internally, meron na po kaming ginawang process para hindi na po sila makapag-request ng mga birth certificate sa PSA. Meron po kaming tinatawag na blocking. So once na nakandak na po yung investigation ng ating fraud management, na-establish po talaga na fake documents itong mga to, binablock na po namin para hindi na po sila makapag-request ng mga dokumento sa PSP. Yung binabanggit nyo kanina, Engineer, balikan ko lang po, yung sinasabi nyo po na may mga fixer sa Recto tsaka yung Notary Public na posibleng sangkot po dito sa sindikato ng peking birth certificates. Tama po ba yung pagkakadinig namin? Yes, ma'am. Doon po sa inimbestigahan natin sa Davao at Santa Cruz Davao, nakita natin na talagang merong involved na individual na nagpa-facilitate ng birth certificate
Tapos yung mga notarial officer din na same po yung person na mga ito. And yung karaniwan din po na ginagamit nga po ito yung hilot sa pag-file ng late registration. So dito naman sa Metro Manila, may mga tinitrace tayo na yun nagpa-facilitate ng fake na birth certificate. Yun nga, isa yan sa Recto Manila. Wow, even hilot kasabwat din po nila doon sa Davao. Tas dito in Manila, fixers naman po. Doon po sa Davao, nakita namin na parang hindi nag-i-exist yung hilot. So, Okay, oo. fake din po siya. Oo. At sa pong investigation, nakita din namin na meron iisang tao lang na informant na napakaraming birth certificate. So doon pa lang sa source, alam mo na dapat na questionable or talagang dapat na fake nga ito kasi imposible na iisa yung informant ng multiple documents for birth registry. Oo, pag informant, ano po exactly yung ginagawa nun? Para lang mas malinaw po. Yung informant po kasi doon sa birth certificate ay karaniwan po yan yung nanay, yung tatay, supposedly, or family or relatives. Family or Pero relatives, oo. Oo. So yung nakita namin doon sa Davao, talagang yung mga informant, isang tao na hindi naman siya kaano-ano nung document owner. Ma'am, balikan ko po yung sinasabi ninyo na more than 1,400 cases na nadiskubre natin ng mga peking birth certificate pala. Anong period po ito? Simula anong taon? Yung aming pong investigation ay nagsimula po doon sa 2010 hanggang sa 2023 po ito. 2010 hanggang 2023. Lahat po ba ito ay mga Chinese nationals? Yes, itong 1,465 na endorse na natin sa OSP ay meron na po tayong result ng fact-finding investigation. At karamihan po dito ay yung nanggagaling nga po sa Santa Cruz, Davao. So, yung, kung 2010 po hanggang 2023 yung atin pong na-monitor, ano po yung plano natin dun sa mga taon paatras ng 2010? Because I wonder kung anong year po exactly nagsimula itong pamimeke ng mga birth certificates? So, magandang tanong yan kasi yung sa ngayon, currently, yung kinakandak na investigation ng PSA, ang binanggit ko nga 2010 to 2023. So meron kaming nakuha sa datos natin na out of the 14.5 na million na late registration, ang suspected na document fraudulent or irregular yung registration is about 50,532. So ito yung tinatapos namin ngayon na i-audit sa ating mga local civil registrars. Sa ngayon, nasa 27% pa lang po or about 13,581 ang na-report sa amin as of today. And meron na po tayong results, initial result na kailangan imbestigahan ng aming fraud management para matukoy kung ito ang 282 records naman ng mga ito ay talagang fake na document. So ongoing yung aming checking, uunahin namin ito 2010 to 2023, then after this po ay magbabacktrack po kami kasi yung mga cases po na nakita natin, yung mga ni-refer sa PSA from the investigation ng Congress saka sa Senate as early as 2000, meron pong mga involved na Chinese national na nag-undergo ng kung hindi man po late registration ay endorsement po sa then NSO or PSA now. So, for now, dahil po ongoing pa yung inyong investigation, ang tingin natin, baka 2,000 pa lang, nag-e-exist na yung mga peking birth certificates. Matagal na yun, kailangan natin i-backtrack po. Opo. Oo. Pero tama po ba yung dinig ko sa inyo kanina? More than 50,000 yung hinihinala natin? Yes po, dun sa data analytics na ginawa namin, about 50,000 plus yung potentially na fraudulent or irregular late registered document. So, iniisa-isa po namin ito, binabalikan, pumupunta sa local civil registrar, tinitingnan yung kanilang records,
And nagpa-backtrack po yung ating fraud management at yung mga PSA field office natin, yung staff, para malaman pag yung individual na may late registered ay taga dun ba sa lugar na yon at totoong Pilipino. So talagang iniisa-isa po ito para ma-clean out po yung ating late registration cases and of course yung amin pong nasa database din po ng PSA. Ma'am, paano natin na-identify na mga peke pala o mga potential na peke itong mga birth certificates na to? Dami nun, Meron po kaming study na ginawa based din po sa previously conducted na mga investigations po natin. May mga parameters like yun nga po, kung halimbawa late registered, isa po yan sa indicator, late registered, hilot yung nagpanganak. Tapos may mga cases din po na nakikita namin sa database. For example, ay may ka-same registry number, may other parameters. So, based on these 8 indicators po ay doon sa lahat po ng late registration cases, tiningnan natin at itong mga listahan po na ito, if it falls po doon sa potentially fraudulent document, ito yung iimbestigahan po namin. Okay, ano po yung target timeline natin? Ma'am, kailan po matatapos yung pag-iisa-isa natin dito sa more than 50,000 na potential fake birth certificates? Kasi ngayon, 27% pa lang po ang sabi ninyo. Yeah, ongoing po ito dahil sa talagang napakarami, 50,000. So right now, nasa 27% pa lang. Yung aming pong head ay nagbigay na po ng instruction as soon as possible. Talagang dapat na makomplete na po ito within the year at regularly nagre-report din po tayo sa mga oversight bodies ng status po ng mga report ng aming audit sa local civil registry offices. And once po na matapos na natin yung investigation and auditing natin, what will be the next step? Well, pag nakita namin na fraudulent yung document, ini-endorse nga po natin ito sa OSG para matulungan po tayo na ma-cancel yung mga documents. So may mga findings na rin po kami initially na some of them mga kababayan natin ay mga Pilipino talaga. So kailangan one of the things na tinitingnan namin is i-resubmit nila yung mga documents to prove otherwise na hindi po itong mga fake na late registration. So, ongoing po yan at yung aming busy po yung aming mga registration officers and focal ngayon sa ating po mga PSA field offices. And sila OSG na ang bahalang magsampa ng kaso kung sakali? Opo, kasama po yung ating pong PSA. Opo. Ma'am, sorry, bago ko ipasa kay Cha uli. Yung sinasabi po ninyo kanina na 27% na natapos nyo na pong aralin out of 50,000, gaano po kadami doon yung nakita natin na ay legit pala, baka nagkamali lang ng proseso ng filing yung mga Pinoy? Sa ngayon kasi, kailangan na kahit nakita mo na kunyari suspected or fraudulent document ito, wala siyang supporting document, binabalikan po namin yung document owner, saan po nakatira. So medyo tedious po siya. So meron na kami nakita na case na talagang itong dalawang record po ay authentic, nandyan po yung tao at hindi naman po siya Chinese national. So we really have to be careful din po. So kaya iniisa-isa po ng aming fraud management division. And of course, katulong yung aming PSA field office para ma-verify sa mga barangay, doon sa resident mismo ng document owner kung nag-i-exist, sino po sila, bago po tayo gumawa ng action na kailangan ba siyang i-endorse for cancellation or kailangan na establish natin na Filipino po talaga itong mga suspected na documents na to. Oo. So dito sa 1,465 fraudulent na nakita po na ninyo, engineer, from 2010 to 2023, ang NBI ang humahanap sa mga taong to kung nasaan talaga ito sa ngayon. Nakita na po ba yung ilan dun sa 1,465? Yung sa case, iba po kasi yung independent na ginagawa ng investigation po ng NBI.
But we are supporting doon sa mga documentation, especially, for example, yung sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oo. So, pero yung mga results din po ng investigation namin na independent ay nagre-report din po kami with them. Nag-share po kami ng information to further investigate these individuals po. So, engineer, sa inyo, ilan yung mga nahanap nyo sa sarili nyong investigation? Ilan sa mga 1465 na to ang existing? Yan po, yung 1465 na na-endorse sa OSG, yan po ay established na po ng mga foreign nationals na may birth. No, what I mean, from this individuals na nakitaan po natin ng birth certificate, na backtrack na ba natin kung nasaan na po itong mga individual sa ngayon? May ganun po bang ginagawa din ang NBI sa pakikipagtulungan sa inyo on how to find these individuals? As I've mentioned po, ay may independent na investigation na ginagawa Si po NBI. ng NBI. So, Opo. Yung 1,465 na binigay na po namin sa OSG, yaan po yung mga result ng aming investigation. Yes. Kasama po dyan yung Santa Cruz na. Opo. So, yung paghahanap sa kanila, sa NBI na po ito? Sa kanila na po Opo. yun. Yung dun sa audit po namin, yung 27% na pa-check na namin sa ating mga local civil registrars, meron kaming nakita na 282 Okay. na suspected irregular registration. So yun naman po yung aming titignan, establish muna bago po kami mag-recommend for cancellation, just to make sure na talagang itong mga affected individuals ay hindi naman po talaga mga foreigner po. Okay po. Ma'am, last na lang po, dahil po sa pangyayaring ito, kamusta ang monitoring natin ngayon and auditing sa mga local civil registrar offices po natin? Mas naghigpit po ba tayo with the auditing para lang masiguro natin na kung hindi na po mauulit yung mga ganitong insidente? Meron na tayong mga policy changes, kagaya po ng revision ng guidelines sa late registration ng birth. Medyo stringent yung protocols po natin dyan, although may mga ni-retain tayo na mas relaxed ang requirements under the Birth Registration Assistance Project. Doon naman po sa endorsement ng mga documents sa PSA, nagkaroon na rin po ng mga amendment and procedures, and nagkakandak din po kami regularly ng audit ngayon sa aming mga CRS outlets. So we continue also to dialogue with the local civil registrars and explain to them na yung ginagawa ng PSA is really to not to police them, pero to verify itong mga suspected fraudulent documents po na nakita natin sa ating data analytics. Oh, for sure naiintindihan nila yung engineer. Sigurado masakit ang ulo nyo ngayon dito, no? Sa pagtingin dito sa mga dokumentong ito. Makikipag-ugnayan po ulit kami sa inyo, engineer, dito sa mga latest development pa kung sakali mang madagdagan pa po itong mga numerong ito. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Mariza Grande, ang Assistant National Statistician ng Civil Registration Service ng PSA po, mga kapatid.